Sa nakaraang episode, ang bida nating si Ichiyo ay isang ordinaryong lalaki, subalit ang nakakamangha dito ay naging alipin niya ang mga Diyos, kung saan sumusunod lang naman ito sa mga utos niya at ito'y may taglay na mga overpowered na kakayahan. Marami ang nagmamaliit sa kanya pero nagugulat na lamang ang mga ito sa tuwing nalalaman nila na mga gods pala ang alalay ni Ichiyo. Pero nanatili pa ring humble si Ichiyo sa kabila ng mga advantage na mayroon siya at kahit na nagkakaroon ng agresibong galaw ang kanyang mga gods, dinidisiplina niya ito dahil alam niya na delikado pag ito na ang nagwawala. At sa pagpapatuloy, makalipas ang ilang sandali ang isang batang lalaki ay nag-e-enjoy sa libreng oras nito, kaso nagulat siya nang makita ang isang katawan na lumulutang sa tubig at dinala ng bata si Ichiyo pauwi. At doon napagtanto niya na malamang si Tenko ang nagpalaya sa kanya habang nagte-teleport. Sa muli ay lumitaw si Tenko para kunin ang credit sa pagtiyak na ligtas na nakarating si Ichiyo sa kanilang tahanan, pero pinagalitan siya nito dahil siya ang may sala kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon at isang matandang babae ang nagpasalamat sa Diyos ng Karagatan sa pagprotekta kay Ichiyo, at ipinaliwanag niya na ang Diyos ng Karagatan ay nagbabalik ng mga taong nawawala sa dagat. Naging interesado si Ichiyo tungkol sa Diyos na ito kaya't sinabi ng matandang babae kay Ryo na dalhin siya sa dambana. Ang lugar ay isang maliit na isla sa Japan kaya natuwa siya na kahit papaano ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Sinubukan na kunin muli ni Tenko ang credit kaso siya lang ang napahamak. Sinabi ng maliit na nerd na may kapatid siyang babae kaya nagtaka si Ichiyo kung nasaan siya ngayon. Ipinaliwanag ni Ryo na nasa ibang isla ang kanyang kapatid dahil taon-taon siyang pumupunta doon para kumuha ng litrato ng mga ibon. Binanggit ni Ryo na hindi siya nalulungkot kapag wala ang kanyang kapatid dahil marami namang taga-isla ang nandyan para damayan siya. Ayon kay Ryo ang lahat ng tao sa isla ay nag-aalaga sa isa't isa na parang pamilya. Nagagalit ang kapatid ni Ryo kapag nasa bahay siya kaya't mas gusto ni Ryo kapag wala siya. Excited na ipinakita ni Ryo ang mga larawan ng kanyang kapatid at naging malinaw na hinahangaan niya ito. Sa wakas ay nakarating sila sa dambana pero wala namang espesyal dito at di nakaramdam si Tenko ng masamang Diyos doon, pero naramdaman niya ang malakas na presensya at parang ganoon din ang pakiramdam ni Ryo, at sinabi niya na para bang may isang mahalagang bagay na naipako sa loob ng dambana. Pagbalik nila sa bahay ay nakita nilang si Buoy ay sobrang lasing at walang ideya ang matandang babae kung sino ang lalaking ito, at itinanggi rin ng mga lalaki na kilala nila ito dahil sa kahihiyan at sinundan sila ni Buoy papuntang Japan, dahil narinig niyang may trabaho si Ichiyo mula sa mga matataas at gusto niyang makakuha ng bahagi. Sa kasamaang palad para sa kanya ay ipinaliwanag ni Ichiyo na hindi maganda ang sahod at pinilit lang siyang tanggapin ang trabaho. Medyo duwag si Ryo kaya tinanong niya kung natatakot ba ang mga lalaki sa delikado nilang trabaho at tinanong din ni Ryo kung natatakot ba silang hindi na makakauwi balang araw, dahil parang hindi naman sila nababahala sa panganib. Inamin ni Ichiyo sa kanya na nakakatakot din minsan subalit hanggat may mga taong naghihintay sa kanya sa bahay, pupunta siya kahit saan kailangan at hindi siya magpapatalo sa kanyang mga takot. At sa gabi ay sobrang naiinis si Ichiyo sa walang tigil na paghilik ni Buoy kaso nagkaroon siya ng masamang ideya. Lumabas siya at nakita si Tenko sa labas at sinasabi na hindi siya makatulog dahil mainit sa loob pero sa totoo ay itinali na niya si Buoy. Nahihirapan din si Tenko matulog dahil may naririnig siyang kampana tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, biglang kailangang umiwas ang mga lalaki sa isang lumilipad na backpack. Isang galit na babae ang nag-akala na mga tambay lang sila at sinabi sa kanila na hindi nila pwedeng gawing hideout ng gang ang kanyang bahay. Mabilis na sinabi ni Ichiyo na mga turista lang sila at pinatuloy sila ng kapatid ng babae. Pero lubos na nalito ang babae at ipinaliwanag na siya lang ang nakatira sa bahay at higit sa lahat, wala siyang kapatid na lalaki. Nagmadaling pumasok ang lahat sa bahay dahil papalapit na ang bagyo at pinapatawad sila ng babae sa pagpasok ng walang paalam. Bago pa makapagtanong ang mga lalaki tungkol sa batang lalaki ay binigyan sila ng babae ng mga pang-emergency na gamit, pinalabas sila para kolektahin ang mga matatandang nakatira mag-isa at dalhin sila sa community center. Tinawag ni Ichiyo ang babae na isang tunay na santa dahil sa ginagawa niya, pero sinabi ng babae na binabayaran lang niya ang utang niya sa kanila at sa kabila ng masamang panahon, nagtagumpay sila sa pagtipon ng lahat sa community center para itong isang salo-salo dahil lahat ay nagiinuman. Binigyan ng babae si Ichiyo ng lokal na sake at di sumali ang babae sa lahat ng kasiyahan at ipinaliwanag niya na siya ay galing sa Tokyo at bagamat mahusay ang pakikitungo niya sa lahat,
ito ay dahil pinapayagan ng mga taga-isla na makabilang ang sinuman sa kanilang pamilya, ibinunyag ng babae na muntik na siyang mamatay nang una siyang dumating sa isla. Nagkuha siya ng mga litrato sa isang maliit na isla na malapit dito, nang dumating ang isang malakas na bagyo na halos katulad ng nangyayari ngayon, nahulog siya sa tubig pero sa kabutihang palad ay napadpad siya sa yungib kung nasaan ang dambana. Doon siya natagpuan ni Ryo at kinupkop siya ng mga taga-isla kaya't pakiramdam niya ay may utang na loob siya sa isla at sa lahat ng tao roon. Muling itinanggi ni Ichiyo ang panghihimasok at ipinaliwanag na napadpad din sila mula sa dagat at katulad ng nangyari sa kanya, sa kabutihang palad ay kinumpirma ng matandang babae ang buong kwento niya at natuwa si Ichiyo nang marinig na kilala nga ng babae si Ryo. Natatawa ang matanda habang pinaalalahanan ang babae na si Ryo ay kapatid niya. Pero walang ideya ang babae kung ano ang sinasabi nito at nagsimula na siyang magduda na may problema na ang matanda, pero itinuro ng lola na si Ryo ay palaging nasa isla tuwing nandito ang babae. Mas lalo pang nakumpirma ito dahil palaging bitbit ni Ryo ang mga litrato ng babae na sa tingin ng matanda ay simple at hindi kagandahan. Ipinaliwanag ng babae na ibinigay niya lang ang mga litrato sa bata dahil interesado siya kaso hindi niya alam kung saan nagmula ang bata. Magsisimula na sanang buuin ni Ichiyo ang mga piraso ng kwento na parang isang detective at naisip niya kung ang Diyos ng karagatan ay isang babae. Kinumpirma ito ng babae at napagtanto ni Ichiyo na dalawang magkaibang tao ang tinutukoy ni Ryo nang sinabi niyang kapatid niya. Biglang nagbabala ang isang lalaki na lalong lalakas ang bagyo kaya't wala silang magawa kundi lumikas sa bundok. Naging maayos ito para kay Ichiyo dahil gusto rin niyang tingnan ang isang bagay at di nila nakita si Ryo sa loob ng ilang oras. Pero sinabi niya sa babae na huwag mag-alala dahil may kutob siya tungkol dito at nag-transform si Tenko at sinabi ng mga lalaki na natagpuan na nila ang dahilan ng malalakas na hangin. Pagtingin nila sa langit ay nakita nilang nababalot ng kidlat si Ryo. Ipinakita ni Ryo ang tunay niyang anyo bilang isang maliit na halimaw at napansin ni Ichiyo na tila nahihirapan siya at si Ryo pala ay isang ro, pero sa kung anong dahilan ay wala siyang mga sungay at tinawag ni Ryo ang kidlat para kainin ito. Kaya't napagtanto ni Tenko na dahil wala siyang sungay ay nagugutom siya ng sobra. Naisip niya na ang mga sungay ni Ryo ay maaaring nasa loob ng dambana kaya't dali-dali siyang nagtungo roon, pero pinigilan siya ni Tenko dahil malapit nang malubog sa tubig ang dambana at sinabi ni Tenko kay Ichiyo na kailangan niya ang tulong nito, pero sa tingin niya ay dapat hayaan na lang nilang mapagod si Ryo. Pumayag naman si Buoy na maghintay na lang sila hanggang sa manghihina si Ryo kaso hindi kayang baliwalain ni Ichiyo ang mga sigaw ng sakit ni Ryo. Pinilit niya na isasantabi ang kanyang pride at magalang na humingi ng tulong kay Tenko, kaya't hinati ni Tenko ang dagat na parang si Moises at lumikha ng daan patungo sa dambana. Binuksan niya ang kahon sa loob ng dambana at natagpuan ang mga sungay ni Ryo pero maliit ang mga ito, na nangangahulugang sanggol pa si Ryo nang napadpad siya sa isla at napagtanto ni Ichiyo na malamang itinago ng Diyosa ng isla, ang mga sungay sa dambana nang iligtas niya si Ryo. May kakayahan ang mga ro na kontrolin ang panahon kaya't malamang ay gusto ng Diyosa na pigilan ang batang si Ryo, sa kasamaang palad ay ang pagbasag ng selyo ay naging sanhi ng tuluyang pagkawala ng kontrol ni Ryo, buti na lang ay nandyan si Tenko para protektahan ang mga tao. Naglaban sina Tenko at Ryo pero galit na galit siya nang atakihin siya ni Ryo at ang galit ni Tenko ay sapat na para mabiyak ang kwintas ni Ichiyo, kaya't sinubukan niya na mapakalma ito at di pinakinggan ni Tenko si Ichiyo at pinalipad niya ang isang maliit na mabalahibo na hayop mula sa langit, sinasabihan si Ryo na tingnan ng maigi kung paano talaga kontrolin ang tubig. Inutusan ni Ichiyo si Tenko na tumigil pero sinabihan lang ni Tenko ang kanyang amo na umatras at manood. Inihanda ni Tenko ang sarili para tapusin ang buhay ni Ryo pero sinipa siya ni Ichiyo palayo at iminungkahi niya na ibalik kay Ryo ang kanyang mga sungay, pero ibig sabihin nito ay kailangan niyang lisanin ang isla. Ipinakita ni Ryo na ayaw niyang ibalik ang kanyang mga sungay at sinabi ni Tenko na masyadong nasasanay si Ryo sa pagiging alaga kaya't natatakot siyang magbago, sa kasamaang palad ay nasa limitasyon na ang katawan ni Ryo at pati na rin ang isla, kaya wala nang ibang paraan para manatili siya. Nalungkot si Ryo dahil kailangan niyang isuot ang kanyang mga sungay para mabuhay, pero sinabi ni Ichiyo sa kanya na huwag mag-alala dahil maaari siyang sumama sa kanila at sa huli ay sumama si Ryo sa grupo, at nagsinungaling si Ichiyo sa babae. Gusto niyang malaman kung nasaan si Ryo pero sinabi lang niya na umalis na ang bata sa isla at si Ichiyo ay tila isang compulsive na sinungaling,
At sinabi niya sa babae na si Ryu ay na-inspire ng mga litrato niya at ginugusto nitong tuklasin ang mundo at iyon ang ginagawa niya ngayon. Gusto pa rin malaman ng babae kung saan nagmula ang bata kaya't simpleng sinabi ni Ichiyo na anak siya ng isla, samantala sa kabilang mundo, pumunta ang mga mataas na opisyal para makipag-usap sa isang babaeng nagngangalang Reina Tiki. Katatapos lang ng kanyang usapan kay Hyuga pero tila nagbigay ng tensyon si Hyuga sa mga opisyal, binanggit nila na hindi nila mapigilan dahil si Hyuga ay isang ultimate na banal na halimaw na kasing lakas ng Dragon King. Binigyan siya ni Kanto ng regalo mula sa kanyang anak na sumubok magporma sa kanya pero si Rai ay may ibang kinaiinteresan, gusto niyang malaman kung nakikipagbati na ang Reina kay Ichiyo pero sa kanyang naguguluhan na reaksyon, malinaw na hindi pa ito nangyari. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.